Hi, welcome to our Philippine stock market video. So quick charting session lang tayo, market recap, and see how the Philippine stock market is doing. So first, let's analyze the Philippine Stock Exchange Index. So here's a chart natin. I use the weekly time frame sa pag-analyze ng mga stock. So why weekly? Because someone who do full-time work, I find using the weekly time frame effective on the type of trader that I am, since I have work, I don't watch the market time to time, and yung weekly na-eliminate niya yung noise sa market and makakapag-focus ka sa mga stocks, especially those that are outliers or those stocks na that are doing some uptrend movements. So yun lang yung magiging focus natin sa pag-analyze ng mga stocks na gusto natin i-trade or ilagay sa watch list. So ngayon tignan natin yung Philippine Stock Exchange Index. As of this moment, downtrend yung movement nung Philippine Stock Exchange Index, and ngayon currently nandito siya sa support area na possible pwede siya magkaroon ng bounce or mabe-breakout siya. Breakdown. Bounce or breakdown. So if mag-breakdown siya, ito yung possible next level niya, nasa 5,900 level. So currently nandito siya sa 6,100 level. So next is would be the 5,900 or 6,000. Ito yung mga pwede niyang maging bounce area. If mag-shift yung trend from downward to uptrend ulit, itong mga support na to. So yun lang naman yung kailangan nating tandaan sa pag-analyze ng mga market. Usually dito lang talaga yun sa support and resistance yung mga tinitingnan natin. So ngayon, downtrend yung Philippine Stock Exchange overall. So by naman, let's analyze itong mga stocks na currently nasa watch list ko ngayon, which is the AP, Voitis Power, Converge, Citicorp, Keepers Holding, and LT Group. So currently si AP, Voitis Power is uptrend siya. Karoon lang siya ng resistance dito sa level na to, sa 30 to 40 levels. So ang expectations natin dito is need niya tong i-break out tong area na to before it will continuously move sa uptrend movement niya. Then yung mga resistance na nakikita natin is support areas would be this one, 36 level. Pwede rin dito minimum mini support. Ayan, yun yung mga levels. It's either you can buy sa support or buy on the breakout. Next will be Converge. Currently si Converge isa to sa mga maganda yung uptrend movement niya from this point. Ayan, makita naman natin ito. Ang dami niyang mga resistance na na-breakout. Ayan, resistance dito. Actually, dito yan. Isa. Then, nagkaroon siya ng sideways movement. Sideways dito. So, ayan. Dito sa 17 level, nagkakaroon siya ng resistance. So, tingnan natin if possible pa niya na ma-breakout yung area na yan or nagkakaroon lang ng sideways movement before niya i-break out. Kasi nakita natin dito sa bigger picture, ito yung pinaka
next na magiging resistance niya itong sa 19 levels. So dito kasi pagka-reach niya dito, tuloy-tuloy na bumaba siya. Nagkaroon siya ng downtrend. Ayan yung makikita natin na it's either yan i-breakout niya or pagkadating dito magkakaroon ng downward movement. Ayan yung mga expectations natin sa Converge. Si City Core Energy naman, one of the REIT stocks. Uptrend yung movement. May karoon ng mga breakout dito sa mga resistance area. Dito rin. Dito actually nagkaroon ng resistance dito. Tapos dito pwede kang mag-set ng support. So currently, si City Core is uptrend. Strong uptrend. So, tingnan natin kung ano yung magiging upcoming niya. Kung magtutuloy-tuloy ba yung uptrend movement niya. Next on our list is Skipper. Skipper din, since in April last year, 2024, tuloy-tuloy lang yung movement niya. Sukatin natin yan. Dito sa bounce niya from breakdown, from downtrend. It's already 70%. 73% na siya. Then, kung maghanap tayo ng mga support na breakout, ito support area. Then currently, nagkakaroon ng support dito ulit. Resistance, I mean. Ayan. Ito yung mga kailangan nila i-break out para magtuloy-tuloy ang uptrend movement. Yeah. Kailangan niya ma-break out to resistance. Last on our list is LT Group. Kung titignan natin yung candlesticks niya, nasa uptrend din naman. And nagkaroon sila ng resistance dito. Then ayan, tuloy-tuloy na yung breakout niya. Currently, kung susukatin natin from this point ng resistance is already 6%. Ayan. Just mga outlier stocks na despite the Philippine stock market is in a bearish movement, downtrend, sila yung mga stocks na patuloy pa rin tumataas. So currently the market overall is not favorable, so better set aside some cash. Sabi nga nila, cash is king. So while waiting for better opportunities to enter, kailangan set aside ka ng cash. So when better opportunities come, you can enter, or ito nga, maghanap ka ng mga outlier stocks that you could invest with, or piliin ng mga stocks. So yun lamang in today's charting session. So see you on the next video.